Ayan, good morning. Alright, tayo po itumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin at maganda po ang ating topic ngayon. At gusto ba nating ang ating tayo ay mahalin ng lahat ng tao sa buhay natin. Amen? Yung ating pag-uusapan ngayon. Alright, meron kayo assignment last week tungkol kay Barak at saka kay Deborah. At ating pong basahin ng Judges chapter 4, verse 8 and 9. Alright. Narito ba kayo? Sige, tayo po yung tapos sa mananalangin. Okay, Barak said to her, "If you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Certainly, I will go with you." Sa 9, said Deborah. "But because of the course you are taking, the honor will not be yours, for the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman." So Deborah went with Barak to Kadesh. Ulitin ko ang ganda nun. Barak said to her, "If you go with me, I will go. But if you don't go, I won't go. Certainly, I will go with you." Sabi po ni Deborah. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. We claim that this message is from yours. Wala po kaming galing, wala kaming pangunawa. Kailangan namin ng iyong gabay. Kailangan namin ng Banal na Espiritu para mapaliwanag sa amin ang mensaheng ito. Lord, salamat. Baka ito yung key ingredient para lalo kaming mahalin ang aming kapwa. Dalangin namin na maging katulad po kami ni Deborah, maging katulad kami ni Barak, naging matapang sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Tungtungan niyo lang po ang inyong lingkod. Wala po akong galing. Ako yung asa lang sa inyong kapangyarihan. Salamat na marami at you prepare the heart for those people that will listen to your message this morning. Thank you. And all these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen at amen. Tayo po yung makakapo na. I want to see a video. I think probably you saw this a lot of time, especially if you've listened to my presentation. Ginagamit ko po ito kasi napaka-importante po nito na meron tayong lesson na makukuha sa video ito. Iyan. Sorry. Oh, I'm sorry. It is a bank commercial. Totoo naman, nasa mundong ito is a good partner. So, kung kayo ay kayo ang director ng pelikulang yon na napanood nyo, ano ang problema ng dalawa? Wala silang communication. Very good. Ano ba? Kasi dapat, di ba, ang objective lang nila, dalayin yung bola dun sa kabila para mapalo ni Alexander Ayala. Silang dalawa lalaban dun supposedly. Kaya lang ang problema, hindi nila maparating kasi silang dalawa ang magkaaway na. So they're supposed to be partner in this life, in this field, but dahil wala silang communications, ano nangyari sa kanila? Yan, they failed. Ano ba? If you are the director of this film, wala silang practice. Tama. No? Last time, napansin niyo yung ating hymnals, di ba? Parang kulang sa buhay. Yung pala hindi kulang sa buhay. Kulang sa practice. Very good. Ano ba? Collaboration. Walang collaboration. Hindi, itong dalawang ito, talagang highly skilled ito. Pero mas anong galing mo, kapatid, kapag kayo ay walang coordination, you will fail. Amen? Ano ba? Wala na. They never know each other weaknesses. Tama? Kaya lang ang sabi nila sa the end of the day, sorry. Sorry. Alright, so ang next film ay about the ninja and the shogun. Yung shogun, sila yung parang lord, yung mga kumbaga parang sila yung mga sila yung mga opisyales. Hindi sila DPWH. Sila yung mga opisyales at ang mga mga ninja, sila naman yung mga assassin, no? Itong dalawa pa rin, itong dalawang ito na may problema, sila yung aatake doon sa bahay ng shogun. Assassin, supposedly stealth yan. Hindi sila nakikita. Look at this. Intruders! Sorry!
Sorry. Sorry. Alam nyo, sa buhay na ito, maraming mga challenges na pagdadaanan ka, di ba? Ang sarap, di ba? Ang daming challenges, no? Pero ang pinakamaganda, during that challenges, magaling yung iyong partner. Tama? Alam ka. Alright, so ano yung natutunan nyo dun sa lessons na yun? Anong problema ng dalawa? Ha? Hindi sila nagplano, di ba? Doon palang pagbagsak sablay ka agad. And do you know what is an Aryuken? Aryuken is during that time is the most sophisticated tools of ninja. Ang tawag doon ay shooting star. This is the most sophisticated. Kaya lang, technology is useless if we do not know how to use it. Di ba? Kapatid, you've got the best message in the world, and that's the gospel of Christ. Tama? Pag hindi ka marunong gumamit yan, hindi mo marunong i-share yan, hindi mo tama ma-share yan, kapatid, it will ruin your relationship. Is that an amen? So, do you agree with me? A good partner is an essential in this life. Tama? Alam nyo, no man is an island. Hindi ba pwedeng ikaw lang mag-isa sa mundo? And I believe, baka yung katabi nyo, yung inyong kaibigan na yan, yung inyong ngayon yan, ay yan yung ipinadalang partner sa inyo ng Panginoon. Kaya lang ang tanong, how to be a good partner? Good partner, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Alright, so, I want you to see this picture. Sino-sino yung mga nakikita nyo? Of course, paborito ko yan. O, Sir Rizal, sino? Sino? Si Barack Obama. Very good. Sino ba? General MacArthur. Sino ba? Napoleon Bonaparte. Diba? French Revolution yan. He is the general that leads the French Revolution. Alright. Sino ba? Nasa baba? Si Aguinaldo ba yan? Hello? History teacher. Hello? Si Apolinario Mabini. Hindi po. Yan po ay si Andres Bonifacio. Yung nasa baba. Yung nasa baba. May ilaw. Si Tae. Thomas Alva Edison. May ilaw di ba? May ilaw. Tapos yung nandun sa taas, yung tabi ni Napoleon Bonaparte, sino yan? Alexander the Great. Very good. Alam nyo ba, lahat ng mga great man, there's always a great women behind. Influence them, nurture them, give them encouragement. Alam nyo, maraming pagkakataon sa mundong ito na ang mga babae ang nag-i-encourage ng mga prominent people. Na? Alright, sino-sino yan? Alright. Of course, alam natin na yung katabi po ni Boy Ilaw, sino yun? Si Thomas Alva Edison, yung nanay po niya. No? Yung pangalan ng nanay niya ay Alright, ang pangalan ng nanay niya ay si Nancy Elliot. Siya yung mother ni Thomas Alva. Naalala niyo yung kwento ko? Na sabi ng teacher, may sulat, di ba? Na ang sabi niya ay, sabi ng nanay niya doon sa anak, di ba? Magaling ka, mahusay ka, matalino ka, hindi ka nila kaya, iba lang ang level nila kasi iba ka mag-aaral. Pero ang nakalagay pala doon ay, nung maging famous na siya, na si Thomas Alva Edison na siya, yung ikaw ay mahinang nilalang. Hindi ka pwede sa school na ito, mahina mong mag-catch up. And that's encouraged him, no? Of course, si Douglas MacArthur. Alam nyo ba na si Douglas MacArthur, pinersa lang ng nanay niya para mag-aral sa West Point? Kung walang nag-encourage sa kanya, wala sanang I'll be back. Ay, hindi. Si Terminator yun. I shall return pala. Na, imagine niyo, pinersa lang siya ng nanay niya para siya ay mag-enroll. Alam nyo, hindi takot siya makipaglaban. He is one of the greatest general na nabuhay sa mundo. Si Douglas MacArthur. Alam nyo, kung saan yung kinatatakutan niya, yung nanay niya. So, women, you played the important role in this world. Be a good woman of God. Si Napoleon Bonaparte, meron siyang actually writer niya.
yung writer niya, si Napoleon Bonaparte, no? Ang pangalan po ni nung kanyang writer ay si Madame de Staël. So lahat ng kanyang ideolohiya nanggaling po doon. So the writings of this Madame de Staël ay naging encouragement ni Bonaparte. Kaya nga po siya ay nag-form ng bagong government, which is yun yung siya yung almost dapat maging king ng France. Alright. So yung nasa baba, alright, nabanggit nyo kanina si Alexander the Great, si Olympias. Siya po yung nanay ni Alexander the Great. Siya yung pinakabata. Almost 30 years old lang yan, 30 years old. Pero na-conquer niya yung almost known world. Because merong babae na nag-encourage sa kanya. At yun yung kanyang nanay. And of course, wala po tayong national hero kung wala si Teodora, Teodora Alonso. No? Parang nanay niya ba yun? Parang mali yata yun. Mali, no? Mali. Hindi po. Kung wala si Madam Teodora Alonso. No? Siya yung during that time, hindi pwedeng mag-aral ang babae, pero yung nanay niya, nag-aral, naging intelihente, itinuro sa kanyang anak, at yun po yung ating national hero. Alright. Alam niyo ba si Gregorio de Jesus, siya yung asawa ni Gregorio. Hindi, siya po yung asawa ni Andres Bonifacio. Ano ba nangyayari sa ating generation ngayon? Alright. Si Andres Bonifacio, no? Siya yung kanyang wife na naging inspirasyon niya habang lumalaban. Naalala ko nung inasasin siya, si Gregorio Jesus lumalaw sa kanya. Bagamat siya ay nangihina na, puro saksak kasi tinaga siya, kulang na ng dugo. Nung dumating yung kanyang misis, tumayo siya. No, minsan, yun lang ang kailangan natin. Mas nasa mababang uri tayo ng katayuan sa ating buhay, makita lang natin yung inspirasyon, lumalakas tayo. And of course, si Barack Obama, si Michelle Obama, no? Siya yung ay lawyer, no? Lawyer po yan. Siya asawa ni Barack Obama. Siya may naging inspirasyon ni Barack Obama to run, convince him to run for presidency. So, bottom line, mga kapatid, every powerful man, there's always a powerful woman that pull them up. No? There's always a great woman behind. And the fall of great man is there always an other woman behind. Okay nyo? So, napaka-importante po ng inyong role. No? Not only women, but kung ikaw ay kaibigan, be a good kaibigan. Pag-aaral natin mamaya yan. No? Alright, let's continue. No? Today, we're going to explore the story of Deborah and Barak. Maring hindi nyo siya kilala kasi hindi siya masyado. Pero kasama po siya dun kasama sa Hebrews 11. Si Barak, pero si Deborah hindi. Two unlikely heroes of the Bible. Deborah was a prophet and judge in Israel. And Barak was a military commander. So yung kanilang buhay ay matatagpuan po dun sa Judges chapter 4. Alright, so ang ating pag-uusapan, a good partner is a must. Sa lahat ng business, kapatid, sa lahat buhay na ito. I don't know. Kung ang church na ito, makakasurvive ako kung wala akong partner. Number 1 dyan, ang ating Pastor Boying. Tama? I will never survive. And without you, church people. And of course, yung aking bukod tanging wifey, I will not survive this ministry without her. So I acknowledge, a good partner is a must in your life. Mga kapatid, sa inyo mga kapatid, ano yung pinaka-good partner? Ano ba yung tawag dito, sa tingin nyo na isipin nyo? Sino yung mga tao na naging impluwensya sa inyo? Na particularly mga babae. So, the Bible, hindi po dina-downgrade ang mga babae. Never. In fact, this message encourage you and emphasize that in some way or another, yung mga babae sa Bible na nagkaroon ng malaking impact doon sa mga mighty men of God. Alright, so, tignan natin ang kwentong ito. Ang sabi ng Bible, pakibasa po yung Ecclesiastes 4 verse 9 para hindi kayo inaantok. Go. 2 are better than 1. If either...
Yan ang prinsipyo ng bakit maganda yung may partner ka. Sabi ko kanina, no man is an island. Hindi ka mabubuhay mag-isa. Malungkot na buhay mag-isa, tama? Pero mas maganda na kung sino man yung kasama mo, siya yung good partner sa'yo. Maaring kaibigan, lalo na asawa, magulang, anak, tiyahin, lolo, lola, no? Apo. Napaka-importante na may kasama sa buhay, may katuwang sa buhay. Is that an amen? Di ba? Kaya nga, si Nanay Liz, mas sinaanong kulit ni Gab. Talagang napapagpasensyahan niya. Kasi, bakit? Bukod sa apo niya. Kasi sila ng dalawa magka-partner eh. Tama ba? Importante yan. Si Nanay Liz, may ka-partner siya. No? Si Gab. Tapos si Gab naman, si Ma'am Nanay Liz, may ka-partner naman, Sister Sharon. No? Yan dalawang yan, pagka bumababa, akala mo, yung ating kalsada ay lubak-lubak. Pero magkatuwang, na? Kayo ay mga good partner. Amen? Alam nyo, napaka-importante. Lalo na yung husband and wife relationship, napaka-importante po niyan. Romans chapter 14, verse 19, go. So then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Mutual means two. So dapat daw ang pinupustro natin yung pagbabate, pag-aayos, pagkapalakasan, pagbibigay alalay sa isa't isa. Yun daw dapat ang pinupustro natin. And that is the needs na kailangan natin ngayon. If you are a wife, listen to this message. If you are a mother, listen to this message. And if you are a friend, also listen to this message. Ikaw ang kailangan. Alright, so tingnan natin ang history. Kailan ba ginawa ng Panginoon ng babae? Mga kapatid, lalala nyo sa Genesis chapter 2 verse 18. Hindi ko nilagay dyan. Yan. Nung ginawa ng Panginoon, Genesis chapter 2, punta ko sa Bible nyo. Hindi ko nilagay yan dyan. Gusto ko, bagay. Dapat nagsusulat kayo. Marami akong mga nilagay dyan na susulat nyo. Susulat nyo. Kasi nga po maganda. Importante po ito. Lalo yung bandang dulo. No? Biglang dumating si Astra kasi ginagawa ko yung PowerPoint ko. Hindi ko na nagawa. Pinakilaman yung laptop ko na wala lahat. I don't know. But anyway, wag natin sisinin si Aswell. Alright. Yung mami lang may kasalanan. Inilapit eh. Alright, so, Genesis chapter 2 verse 18. So, ang sabi ng Panginoon doon, sabi niya ganyan, when God created the heaven and earth, or yung sineparate niya yung light, and sabi niya, it was good. Nung nilikha niya yung lupa at dagat, tapos sineparate niya, it was good. Nung nilikha niya yung mga animals, it was good. Pero nung makita niya na nilikha niya si Adan, nung makita niya walang kasama, it was not good. Alam niyo, yun ang maganda. Pagka ang Panginoon ang nagsasabi na hindi magandang nag-iisa ka, mas magiging maayos yung buhay mo. Kasi bakit? Ma-realize mo na kung sino yung pinagkaloob niya sa'yo, yung kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kung lalaki ka, huwag kang palipat-lipat ng girlfriend, relationship. Be loyal. Tama? Kasi kung totoo kanina na James chapter 1 verse 17, na ang Diyos ang nagkakaloob niyan, Diyos ang nagkaloob sa iyo niyan. Amen? So be loyal. Look at this, Genesis 2:18. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. So sino nagdidictate? Kung maayos ka o mabuti ka, ang Diyos. So siguro, itong taong to, kailangan na nito ng katuwang. Itong tao to, kailangan na to ng girlfriend. Itong tao to, kailangan na to ng boyfriend. Tama? Learn to wait. Amen? Learn to wait for God. Pray for God. Lord, nag-iisa ako. Anong maganda para sa akin? Bahala ka na. Pag may dumating, wag kang pili ng iba. Tama? I-qualify mo. Ito bang babaeng ito bang lalaking ito ay pwede kong makasama habang buhay? No, babae, lalaki ha? Tama. So, ibig sabihin, it is not good for the man to be alone. God dictates the situation of man. So, ang Diyos na nagdidikta, hindi ikaw. Hindi porque may nakita ka maganda, siya na Lord. Ang Diyos na nagbibigay. Amen? Kasi tandaan natin, ang mukay, kumukupas, kumukunat ang balat. Sabi niyo niyan, ni Andrew E. Hindi, sa Bible po yan.
Di ba? Mga kapatid ko, huwag tayong padaya sa mga muka. Amen? Buti na lang. Hindi nagkamali ako kay Rose. Balik. Talagang marami kang mga kaibigan dito. Marami kang supporter. Talagang supporter. Alright, tuloy natin. No? Alright, so, napansin ng Diyos na meron pong problema. Malungkot si Adan. Kasi bakit? Wala siyang katuwang. Kaya nga, yung susunod na statement, basahin po ninyo. Tingin kayo sa Bible, wag sa akin. Genesis chapter 2, verse 18. Meron akong picture niyan. Meron ako niyan. Alright. Alright. Meron ako niyan. Ayan. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. So, ang nagdidikta ng buhay mo ay ang Diyos. At ang nagdidikta ng pangangailangan mo ay ang Diyos. Sabi ni Rina kanina, Dad, ang gwapo ng ating presider. Go. I will make her I will make a helper suitable for him. Sa King James maganda eh. Gagawan ko siya ng, pakibasa po, help meet, katuwang sa Tagalog. Pero talaga, mali po, hindi katuwang yan. Ang tunay na translation po niyan ay katulong. Kaya nga sabi ni Ross kanina, inalipin ako. Katulong. Tama? Alam niyo kung bakit? Bakit mo kailangan tulungan yung tao? Kasi siya ay... kakaya tayong mga men. Tama? Tama? Akala mo, bida ka kasi ikaw ay kailangan mo ng katulong. Hindi. Bakit? Kasi ang lalaki mahina. Kaya binigyan siya ng Panginoon ng katulong. Di ba? Isabihin, kailangan ng helpmate, katuwang. Yun ang term, maganda sa Tagalog, katuwang. Di ba? Helpmate. No? Sa ibang salita, pag ni-research natin yan, ang tawag po dyan ay hindi katulong lang. Mas differ. Partner. Di ba? Partner is co-equal. Meron siyang rights. Bakit? Kasi mahina ang lalaki, tama? Tama. Masakit namang isipin mahina. Ako po mahina. Anong problema sa mga lalaki? Kasi masyado tayong mataas mag-isip. Pagdating na sa detalye, nahihirapan tayo. Diyan naman ang kagalingan ng mga babae. Tama? Alam nila detalye. Pero ang mga lalaki, ayos na yan. Kailangan natin ng katuwang. Amen. Alright, balik natin. So, ang ating pag-uusapan ngayon is about Barak, no? Alright, so tatlong points lang. A good partner sa mas. Number 1, tignan natin yung mga characters sa ating pag-uusapan. Si Deborah, si Barak, at of course, wala namang pangalan the victory dyan, no? Ang victory ay pangyayari. So, dalawang karakter. Si Deborah, tsaka si Barak. Pag-usapan natin muna si Deborah. Alright, who is Deborah? So, siya po basahin po natin yung verse 2. Ayan. Ano ba kayo? Basahin po natin yung verse 2. Are you with me? Alright, tingnan natin. Judges chapter 4, verse 2. Okay. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Paulit-ulit na yan. Yung mga Israelita kasi, bayan ng Diyos yan. Tama? Malapit sa Diyos yan. Kaya nagkakasala sila. Habang lumilipas ang panahon, lumalayo sila sa Diyos. So ang Diyos, pinarurusahan sila. Ibinibigay sila sa mga kamay ng kaaway. On their case, inilagay po sila sa kamay ng mga Canaanites. Again, sa verse 2. So the Lord sold them into the hands of Jabin, the king of Canaan, who reigned in Hazor. Sisera, ito yung commander, ito yung general. Are you with me? Judges po tayo sa Old Testament. Judges chapter 4, verse 2. The commander of his army was based on Heroshet,
Hagoyim. Yan yung pangalan ng lugar. So, yung daw, si King Hasor, meron daw siyang isang general na ang pangalan ay Sisera. Mighty po ito. No? At during that time, masyadong powerful ang bansang Kanaan. Kasi bakit? Tingnan nyo sa verse 3. Because he had 900 chariots. Alam mo yung chariots? Ito ay isang sasakyan na hinihila ng kabayo na kung saan merong yan ay ginagamit sa pang-atake. May dalawang gulong yan, tapos merong dalawang laser blade sa magkabila. Tapos pagka kayo may battle formation, papatakbuhin nung kutsero man yon, no? Tapos dadaanan yung formation nyo, mawawasak ang mga paa, katawan. So, powerful yan. At ilang number? Tingnan natin. Yan ay 900. Wow, during the time, advanced yan. At dahil dyan, kinakatakutan sila. Ngayon tanong, ilang taong inoppress ng mga Canaanites ang mga Israelites? Ilang taon? Nariyan po? 20 years. Imagine 20 years kang inaapi. Alam nyo, parang flood control yan. Ilang taon tayong inaapi ng mga contractor na yan? Actually, hindi yung contractor, mga kapatid. Yung contractor na yan po ay pinaka-lowest form. Masakit mang isipin. Engineers. DPWH. Tapos, mga congressman. Sino ba ang kumukuha ng budget? At sino ba ang nangihingi ng budget sa national? Congressman. Politiko. Ino-oppress tayo. Imagine nyo, may isang babae na ang pangalan ay Deborah. Papasok sa Senado at sasabihin niya, go, go, go. Parang ganun ang kwentong yan, no? Inaapi kayo, biglang pumasok, no? Kinumbinsin niya ngayon si Barak. Okay, yan si Deborah. Alright, sa verse 4, who is Deborah? Basahin natin, tingin po sa Bible. Deborah, a prophet, the wife of Lapidot. Ganda ng pangalan niya, Lapidot. Sino kayo magkapangalan na ang pangalan ay Lapidot? Pangit naman ng pangalan, no? Alam niyo po ba, ang pangalang Lapidot ay means torches. The light. Ngayon, pastor, babae siya eh. Paano siya naging leader? Ngayon, tandaan natin na si Deborah ay merong asawa. Sino yung kanyang asawa? Ngayon, hindi binanggit yan. Buhay pa ba si Lapidot during the time na nag-reign si Deborah? Ang sabi ng mga ibang scholars, pwede daw na ang talagang leader dyan is si Lapidot. Kaya lang, maaring namatay siya. Ito yung conclusion lang. Kaya ang nangyari, minana niya yung posisyon. Alam nyo, yan ang problema sa atin eh. Pagka walang lalaking tatayo sa posisyon, pwedeng gamitin ng Panginoon ng babae. Tama? Kaya nga tignan natin yung posisyon. Minsan bakit puro babae ang kumakanta dito? Nasaan na yung mga lalaki natin? Amen? Buti lang si Brother Ernesto matapang. At tapang at tao. At pugot at ulo. Kanta pa rin para sa Panginoon. Amen? Where are the men? Kapatid, mamaya may fellowship, mahiya ka naman. Umatin ka. Ang ganda ng topic, be a man. Tama? Kung lalaki ka at gusto mo magpakalalaki, umatin ka mamaya. Regardless kung youth ka, regardless of young professional ka, if you are a man, attend mamaya. You will be encouraged. No? Let's go back to Deborah. Pwede naman si Lapidot, mahinang klase, mahinang lalaki. Alam mo, minsan, yun ang problema sa atin eh. Tayong mga lalaki, kaya minsan hindi tayo nakakasungkit ng mga babae. Bakit? Kasi tayo mismo lalamya-lamya. Tama? Merong responsibility na wawala. Tama? Yung youth natin, di ba? Babae tuloy ang mga naroon. Kasi tandaan natin, kapatid, any positions na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yan ay kalooban ng Panginoon. Amen? Be a man. So Deborah, a woman of faith and courage. So Deborah was a remarkable woman. Remarkable means distinguished. Kakaiba. Si Deborah, yun ang pagkakaiba niya. Malayong malayo sa mga kababaihang iba.
Si Deborah ay matapang, kapakinabangan sa bayan. Siya yung judge eh. Siya yung nag-arbiter. Siya yung nagiging consultant. Alright. Deborah was a remarkable woman who trusted God and obeyed His commands. She was a prophet who spoke God's word to the people. Yun ang trabaho ng prophet eh. Hindi naman nagpipidik ng future ng prophet. Ang trabaho ng prophet eh sinasabi niya yung ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sa Bible, wala pong babae o lalaki. Amen? Basta gusto kang gamitin ng Panginoon, gagamitin ka. Galatians chapter 3 verse 28. Tingnan niyo po. Galatians 3:28. Are you with me? Kapatid, nakakaya tayong malalaki pagka babae ang tumayo. At yung mga babae, wag magpakalalaki. Ginawa kayong babae, hindi kayo lalaki. Amen? Ang babae is always a support. Even friendship. Ama, pagka masyado kang didiktahan, wow, mag-isip ka. Galatians 3:28 emphasizes quality in Christ, suggesting roles within the church that are based on spiritual gifts rather than gender. Galatians 3:28, are you with me? There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female. For you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Mga kapatid, no? Be a mighty man. Babae ka, lalaki ka, be a mighty man. Tama? Kung anak ka, be a mighty man. Gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pag alam mong tama, gawin mo, kapatid. Actually, hindi lang si Deborah ang babae na judge or leader sa Israel during that time. Note ha, bayan itong pinag-uusapan natin. Maraming magagaling na leader na babae. Si Barbara Thatcher sa UK? Thatcher ba? Thatcher? Yung UK, ang tapang niya. The Iron Woman. Di ba? Mga babae yan. Isa pang matapang, napatay lang sa sayang. Si Miriam Defensor Santiago, ang tapang niyan. Tama? Kasi nga alam nila na nilagay sila ng Panginoon dyan, sa position na yan, they go for it. Babae ka, be a woman of God. Hindi natin alam. Kaya nga kayo mga kapatid, mga babae, wag kayong makontento na ito lang ang aral nyo. I-explore nyo. Baka kayo yung susunod na women leader. And of course, ang church, ibang definition yan, ha? Ang church po, dapat lalaki kasi nasa atin yung authority. Amen? Pero pag sa mga leader sa ibang posisyon, pagkapastor, ay pwede. Pero wag lang pagkapastor. Kasi nga po ang pagpapastor ay dapat yan po ay sinasabi rin ng Bible. Kasi sabi rin ng Bible, mga babae, tumahimik kayo sa iglesia. Ayan. Alright, tuloy natin. Are you with me? A woman of faith and courage. Alam nyo, mga babae, be of courage. Why? Kasi kailangan minsan nung courage nyo nung inyong kapartner. Alam nyo, there's a lot of things going on my head. During the time na meron kaming mabigat na pinagdadaanan ng Diyos, huwag kayong magalala, hindi other women. And I will never have that, no? Sabi nga ni Rose, yung takot ko sa kanya, kaya ko yun, pero yung takot ko sa Diyos, di ko kaya yun, no? There will no other women. No? Nung kami may pinagdadaanan, grabe, akala ko ako ay bibigay. Pero I thank God, mas patapang yung misis ko kaysa sa akin. I survived because of my wife. You, can you survive without your parent, without your friends, without your relative, without without your teacher encourage you? So mga kababaihan, be a good encourager. Why? Kasi baka kayo yung nilagay ng Panginoon yan. Okay, banggitin ko. Si Huldah, Huldah. Si Huldah ay prophetess din.
Sa 2 Kings chapter 22 verse 14 to 20. Hindi ko na sasabihin. Pero kumbaga hindi lang si Deborah, meron pang isa si Huldah. So ang tawag dito ay women's in leadership position. Alright. So kasi nga po, ang Bible, hindi naman po nirespeto yung tinatawag na gender. Kung pwede kang gamitin ng Panginoon, gagamitin ka. Last week, sino yung babae na pinag-aralan natin na ginamit ng Panginoon? Si Rahab. Prostitute pa yun, pero ginamit ng Panginoon. Kung si Rahab pwedeng gamitin ng Panginoon, pwede ka rin gamitin. Tingnan mo yung katabi mo, pwede ka rin gamitin ng Panginoon. Ikaw pa kaya, magaling ka sa ganyan, magaling ka sa ganun. Alam nyo, yung mga nanay natin dito, magpapasalamat ako sa Panginoon. No? They become a good helpmate sa kanilang mga asawa. Nung minsan, inabutan ko kayo dito, nag-Bible study kami, naglilinis kayo ng kuko. Tama? Naglilinis kayo ng bahay ng may bahay. Naglalaba kayo ng mga labahin ng ibang tao. Kasi bakit? Gusto niyo makatulong sa inyong mister. Praise the Lord. Tama? Nagluluto kayo ng mga kakanin. Kasi gusto niyo makatulong sa inyong pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kababaihan na LBC. Sa LSBC, wala pong babaeng tamad. Tama? Kung ikaw'y tamad, hindi ka taga-LSBC. Amen? Pipiliting mo makatulong sa iyong pamilya. 1 Corinthians 12, verse 4 to 11. That's the purpose of the church. Kung ang Holy Spirit ang nagbibigay, isang espiritu. Kung anong binigay niya sa lalaki, pwede niya rin ibigay sa mga babae. Amen? Kaya nga, kung ikaw ay babae, huwag kang makontento na dito lang ako sa tahanan, dito lang ako sa bahay. Hindi po totoo yan. Kapag Kristiyano ka, mataas ang expectation sa'yo ng Diyos. Amen? Kasi gusto niya maging good example ka. Hindi lang sa iyong pamilya. At during that time, si Deborah ay isang leader. Pinatawag niya yung kanyang mighty general. Sino yung kanyang general? Si Barak. No? Si Barak. Alright, tuloy natin. Si Barak. Alright, so, si Barak, matatakpan po sa verse 4 and 8. So bakit naging mighty si ano? Bakit naging mighty mighty man of God si Deborah? Kasi tingnan natin dito. Pinatawag niya ngayon si Baraks. Si Barak po ay general. Ngayon si Baraks, natatakot siya doon kay Sisera. Bakit? Meron siyang ilang wagon. Ilan? 900. Kaya sabi niya, paano kung lalabanan yun? Meron silang makinarya. Meron silang technology. Alright. Ang ginawa niya, pinatawag na si Barak. Si Barak yung general. Siya po si Tore. Si Pastor Boying, na-miss ko eh. Siya lang nakaka-relate sa akin sa mga ano ko dito eh. Parang si Tore. During the time. Ngayon wala na eh. Nirelieve siya eh. Barak, okay, sabi dun sa 7 and 8. Alright, ang sabi dun. Alright, ang sabi niya, Barak said to her, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Sabi niya ganyan, pinatawag na si Barak, lalabanan natin yan, kaya natin yan. Pero sabi ni Barak, okay lang yan, kaya lang, samahan mo ko. Maraming tao sa mundo na lumalakas kapag kakasama tayo. Amen? Huwag naman sana sa kalokohan. Ako, I will never propel in this ministry without my wife, without you, of course, and without the Lord. Amen? Minsan, kailangan lang nila ng kasama. Kaya tama yung hawak kamay sa paglakbay, di ba? Di kita. Napakalaking bagay nung merong kang katuwang. Tama? Hawakan nyo naman yung kamay nung kasama nyo. Hawakan mo na lang yung dingding. Malay mo. Diba? So sa buhay na ito, kailangan minsan ng encourager. Tama? Huwag mong isipin. Kaya nga mga kapatid, bago ka magsasalita, minsan tayo,
yung asawa natin, imbis na pang-asar ang bibigay natin, encouragement. Pagka anak nagsabi sa atin, wag nating asarin, wag natin takutin. Encourage natin. Everybody needs encouragement. Even you needs encouragement. Amen. Maraming pagkakataon sa ating buhay na talagang minsan, isang sabi mo lang na, kaya mo yan. Walang problema. Kasama mo ko. Ano mang mangyari, magkasama tayo. Actually, lahat yan ay narinig ko sa misis ko. Lahat yan ay narinig ko kay Pastor Boying. Lahat yan ay narinig ko sa inyo. Bakit ako bibigay? Yung lupa natin, di ba? Parang hindi na natin kaya. Pero nung sabi nyo, kaya natin yan, Pastor. Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Tama yung kanta kanina, what a friend we had in Jesus. Diba? All our sins and griefs to bear. Napakaganda nun. What a privilege to carry. Take it to the Lord in prayer. Wala daw mabigat na problema. Ipasa natin sa Diyos. Meron tayong kaibigan na ang pangalan ay Jesus. Kung wala nag-encourage sa'yo, ang nanay mo tahimik, ang tatay mo tahimik, you encourage yourself. You read the Word of God. You pray, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Tama? Hindi totoo yung bahala si Batman. Kawawa naman si Batman. Wala naman siyang kinalaman sa buhay mo eh. Bahala na ang Diyos sa akin. I'll go for it. Amen? Ang ganda ng sagot ni Deborah. Kaya nga po, si Barak, mahinang uring nilalang. Kaya nga, pinadala ng Panginoon si Deborah kasi nga po, kailangan niya ng tulong during the time. He was so depressed. He was so threatened because of the challenge na inaabangan niya. 900 yung kanyang kakalabanin. Na meron pong mga special weapon. Siya 10,000 men. Kung titigan mo, 10,000 men yung kanya, pero merong 950 lang yung kalaban niya. Kaya mo yan. Naalala niyo yung spies? Ang nakita nila yung problema, kaya ayaw nilang lumusob. Pero si Joshua, tsaka sino yun? Si Caleb, sabi niya, naku, ang ganda nito. Ang laki, ang daming mga tumutubo. Ang nakita yung positive, hindi nakita yung negative. Minsan ganun din tayo. Pagka may problema, minsan nakapokus sa problema. Hindi po nakapokus sa solusyon. Amen? Minsan pagka didiscuss yung problema, pag-usapan natin yung problema. Huwag problema ang pag-usapan. Ang pag-usapan ay solusyon. Amen? O, anong gagawin natin? Ito, tingnan natin. Sabi niya, sasama ako dyan. Makikipagdigma ako kung sasamahan mo ko. Ang ganda ng term niya. Verse 9. Anong sinabi niyang statement? First. Anong sinabi niya dyan? Kung King James yung Bible niyo, anong first statement? Mas maganda sa English. Certainly. Surely. Ang sarap pong lumaban sa buhay na ito na meron kang katawang sa buhay na hindi ka iiwan. Nakasama mo all the way. Hindi ko naman masyadong pinupuri ang misis ko. All the way, kasama ko siya. Even dun sa aking deathbed. Nagpupumilit sumiksik sa akin yan doon. Nangangasim na siya. Kasi maiksi lang yung walang aircon. Tinatamaan siya ng ventilador na. Alam mo yung ventilador namin na di ba? Doon sa Osmond. Nakikisiksik pa. Umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Sabi niya, no. Sasamahan kita. I thank the Lord for that statement. Sana meron kayong ganun sa inyong mga mister. Women, if you want to be a great women of God, sabihin niyo sa inyong asawa, kung ano man yung desisyon mo, sasamahan kita. Tignan na niyo mga katabi. Sasamahan kita. Certainly, I will go with you. Pero ang ganda ng statement, Deborah is a godly woman. Why? Tingnan niyo yung susunod na statement.
certainly I will go with you. Walang problema. Sasamahan kita. But, because of the course you are taking, sasamahan kita pagka tama ang iyong ginagawa. Hindi naman porke mali, sasamahan mo pa rin, halika, mang-hold up tayong bangko. Kulong kayong dalawa. Tama? Alam nyo, minsan, ang mga lalaki, minsan, they are so passionate sa ginagawa nila, minsan nakakalimutan nila yung tama ba itong gagawin ko o mali. Maraming pangyayaring ganyan. In fact, the problem that we are encountering now is because of that. I'm too aggressive. Men are always aggressive. Women are helpmate to remind them na tama ba itong ginagawa ko o hindi. Men, listen to your wife. Men, listen to your wife. Totoo naman. And wife, huwag kayong sumbat ng sumbat, asar ng asar. Be a good encourager. Ganda nun, mga kapatid. Alam nyo, if you want to enjoy your relationship, be an encourager to each other. Tama. Yung ayaw niya na, ginugusto mo pa. Nag-try na kayo mag-walking. Ngayon, dati hindi ko ma-appreciate yan eh. Tama. Hindi ko ma-appreciate siya sa buhay ko. Kasi bakit? Ang boring niya pagkakasama maglakad kasi ang bagal. Tapos laging masakit ang dibdib. Hindi pa nga kami naglalakad doon, nasasakyan pa lang. Parang si Sarina. Eh guys, pinawisan na ako. Kapapatay lang kasi nung aircon. Ayaw niya na maglakad. Ganun ka lupit yung anak ko. Pero na-encourage siya. Sometimes kailangan natin ng encouragement sa buhay natin. Amen? Minsan, para tayo ay maging masaya, kailangan natin ng kasama. Ngayon, nai-enjoy ko na siya. Dati, ayoko ng kasabayan kasi iba yung level ng aking athleticism. Sa kanya. Na, ako tumatakbo, siya naglalakad. Tapos yung bandang dulo, sabayan ko kaya to. Ang ginawa ko, inihila ko siya dahil mabagal siya. Eventually, habang naglalakad kami paakyat, pinapawisan na rin ako. Siya, na-extend niya yung kanyang exercise. Alam nyo, ganun din ang buhay natin na ito. Imbis na iwanan nyo sila, pabayaan nyo magkulong sa kwarto, samahan nyo, labas tayo, makalagad tayo. Amen? Everybody needs encouragement. Ulitin ko. Lahat ng tao kailangan ng encouragement. Yes, even yung mga lolo't lola mo, kailangan ng encouragement yan. Amen? Tsuhin, tsahin. Ito maganda. Certainly, I will go with you. But because of the course you are taking, the honor. Tina, ano ba yung honor ba? Tama ba, honor? Honor will not be yours, for the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman. Wow! Kaya nga po, godly women to si Deborah. Kasi bakit? Ini-encourage siya si Barak. Pero ang sabi niya, maaring matalo natin yan, mabigat ang kalaban, pero Diyos pa rin ang makapangyarihan. Amen? Ano ba? Ang maganda kay Deborah, ini-encourage niya, hindi lang yung, ang galing mo. Pero ang maganda sa kanya, ang galing ng Diyos natin, kayang ibigay sa atin yan. Amen? Huwag yung sasabihin natin sa anak mo, ang galing mo na, mana ka sa akin. Bakit kaya yung kapitbahay natin natatalino ng anak nila? Laging nasa honor. Siyempre, hindi ikaw ang tatay nun. Exactly the same. Be encouraged. Huwag maghanap sa iyong mga anak. Kung anong meron sila, encourage mo lang. Amen? You will never know. Yung pinakabobo mong anak, baka siya pa yung magiging presidente sa future. Tama? Totoo naman yan eh. Rodrigo Duterte, sabi niya, among the siblings, siya yung pinakabobo.
Siya yung pinakapasaway. Babagsakin. 75 na nga daw. Tuwan-tuwa na siya. Siya pa yung naging presidente. And that's the story. No? So you encourage by word. You encourage by action. Samahan nyo. Ito si Timo, tampo ng tampo to eh. Bakit si ate, lahat na yata ng event, sinamahan mo, pag-abide sa school, pakikipag-away sa teacher, sa loob-loob ko lang. Ba't sabi niya, bakit ako hindi mo ko sinamahan, Dad? Never kang nakapasok sa school ko. Gusto ko lang sabihin sa kanya, Nak, kasi ikaw hindi mo kailangan ng encouragement. You encourage your own. Yung ate mo, nako. Sorry, Ate Ging. But I love you. Diba? Now, she is a good encourager sa kanyang husband. Amen? Kasi nakatikim din siya ng encouragement. Eh. Ganun talaga. You pay forward. Kung ano yung natanggap mo, pasa mo rin. Amen ba? You pay forward. Ngayon, si Timo naman yung sinasamahan ko. Bakit? Encourage ko naman siya, di ba? Meron yung pagkakataon na ito muna ngayon. Susunod ikaw naman. Ganun din. Walang favoritism. Di ba? In a perfect timing lang lagi. Amen? In a perfect time. Galatians 4:4, in the fullness of time. Laging ganun. Merong tinatawag na right timing. Tamang panahon. Amen ba? Are you with me? Gising ba kayo? Ito pa maganda, tingnan nyo sa 14. Judges 4, verse 14. Narinig ba kayo? Then Deborah said to Barak, Go! This is the day the Lord has given Sisera into our hands. Ngayon na, atakihin mo na. Grabe. Saka makakita ng ganyan, masina anong problema. Alam nyo, salamat ako sa mag-asawang ito. Hindi ko naman bahala ka na, ayaw kong banggitin. No? May pinagdadaanan ako at alam niya ko lang ang problema. Bro, sabi niya, di bali, pastor, pagdadaanan mo lang yan. Lilipas din yan. Sobrang encouraged ako doon. Ganon din tayo mga kapatid. Minsan hindi natin kailangan asarin yung mga kapatid natin. You encourage them. Kasi minsan sila rin ay kailangan din ng encouragement eh. Kung gaano mo kakailangan ng encouragement, ganun din sila kasi tao din sila. Is that an amen? Grabe. Ilan yung tao ni Sisera? 900 lang. Pero tingnan niyo yung tao ni Barak. Tingnan niyo po sa 14. So Barak went down Mount Tabor with 10,000 men following him. Alam niyo kapatid, marami sila 10,000 against 950. Kaya lang natatakot sila kasi nga po, sa mga sabi-sabi, nakakalimutan na nila, kapatid, na kasama nila ang Panginoon. Lucas 15. At Barak's advance, the Lord routed Sisera and all his chariots and army by the sword. And Sisera got down from his chariots and fled on foot. So, isabihin mga kapatid, ang nangyari? So, tumungo ngayon si Barak doon sa mataas na lugar. Nauna na sila doon. At ang ginawa ng Panginoon, yung mga karwahe ni Sisera, pinasunod sa kanila. Mga kapatid, ang problema, kapag kapoy kayo nasa bundok, di ba? At ang mga kalaban mo ay digulong, do you think mananalo sila? Di ba hindi? Grabe ang Panginoon. Kaya pala sila pinapunta doon sa taas para yung mga tao sumunod sa kanila. Kapag sumunod sa kanila, bundok yun, mga kapatid, hindi makakalaban kasi hindi gagana yung mga kabayo nila kasi nga karwahe yun eh. At ito pa mabagit. Alam niyo pa ang nangyari? Ano pa nangyari? Bukod sa pinakyat, okay, basahin niyo po sa Judges chapter 5 verse 4. Grabe. When you, Lord, went out from Seir, when you marched from the land of Edom, the earth shook, the heavens poured the clouds, down water,
Grabe. Alam niya naman na walang flood control nung time na yon. Wala pa kasing DPWH, thank God. Umulan ng malakas sa bundok, mga kapatid. Kung sino yung nasa raas, sila yung powerful kasi nasa raas sila, tama? Pinabaha ng Panginoon. Kapag ka po baha-baha, di ba, Sister Tess, pagka po baha, ano nangyayari sa bundok? Wala namang pulo. Nagla-landslide. Amen ba? Nung magkaroon ng landslide, hindi na epektibo yung epektibo. Kaya nga kung babalikan niyo po dun sa verse 14, tingnan niyo po sa verse 14. Sa verse 15, at Barak's advance, the Lord routed Sisera and all the chariots and army by the sword, and Sisera got down from his chariot and fled on foot. Kumbaga siyempre, putik eh. Tama? So, pagka po kumilos ang Panginoon, grabe, pati nature kakampi niya. Kakampi mo. Tama po ba? So, ganun kabuti ang Panginoon. Kapag ka ginagawa ng Panginoon, yung gusto mo, pwede niyang patigilin lahat yan. Experience. Last Wednesday, kami po ay bumiyahe ng Bulacan. Marami kami, 10 kami. Tama ba yun, Mama Kuya Nersto? 10, no? Kasi magkakanda kami ng gawain dun sa, ano lugar yun? Pandi. Almost Pandi na, di ba? Santa Maria. Tapos one town, Pandi. Grabe. Nung papunta kami, sobrang bagyo. Naulan. Tapos sabi ko, wag na natin dalhin si Arabas kasi ang sakit sa katawan ni Arabas. Tumatanda na ako, hindi ko na kaya yan. Palagyan nga natin ng malambot na bangko. So sabi ko, ako na lang magmamaneho, di ba na ako na magmaneho. Pag biyahe namin doon, kapatid, talagang hindi na namin baha. Even doon sa pagkanto ng lugar na yun, siguro mga 5 minutes away, bumabaha traffic. Would you believe, nung nandun kami sa lugar na kung saan magkakanda kami ng, tawag dito, magkakanda kami ng gawain. Kapatid, walang ulan. Amen? Tapos napansin namin, mga kapatid, nung nagba-Bible study kami, o nung nagpipreach ako, bago mag-preach ako, dumaan yung malaking truck. Ang iingay. Pero nung mag-preach na about the gospel, biglang tumahimik yung kapaligiran. Napansin niyo yun? Sabihin, if God is with you, who can be against you? Amen. Sabi nga ng mga tao, mga kapatid, paano ka hindi ma-discourage? Di ba? Hindi kayang sirain ng ulan ang pananampalataya ng mga taga-Lakeview pagdating sa gawain. Amen. We push. We go. And we share the Word of God. Amen? Nakakatuwa po yung pangyayaring yan. Kaya minsan sama po kayo. Sa 16, Barak pursued the chariots and army as far as Hasonet Hagayim. Sabihin mo, yung supposedly, siya yung mga habol dahil may chariot siya, nadurog. And this happened because someone encouraged Barak. And look at the Hebrews chapter 11. Kaninong pangalan ang nandoon sa Bible, doon sa New Testament? Kay Barak ba o kay Deborah? Barak. Wala pong minention na Deborah. Alam nyo, minsan, yung mga tao ay silence. Pero merong mga taong nag-encourage sa kanya para ma-reach sila yung kanilang career. Amen? Yung mga anak nyong yan, salamat sa mga teacher, di ba? Pagkalalo na yung mga graduates, di ba? Pag nilagyan sila ng honor, anong ginagawa ng anak? Ba din yung medal? Saan ilalagay? Ilalagay sa magulang. That's giving honor. Amen? And that's they're victorious. Last point. Last point. The victory, God's power and provisions. Alam mo kapatid, pagka kinalaban mo ang mga anak ng Diyos, magiging kahiya-hiya ka. Alam nyo kung sino ang pumatay kay Sisera? Kung babasahin po ninyo, sa bandang dulo, hindi po warrior ang pumatay.
Simpleng babae ang pumatay sa kanya. Nung inahabol na po siya ni Barak, nagtago siya doon sa bahay ni Jael. Si Jael, ito yung parang neutral. Tingnan niyo po sa 21. But Jael, Heber's wife, pick up a tent peg and hammer. Nung napagod siya, nagtago siya doon sa tent ni Jael. Nung makatulog na siya, mga kapatid, alam niyo yung tent peg. Di ba, during the time, ang bahay nila, mga tent, di ba? Yung peg, yun yung tinutusok para panghatak. Heber's wife picked up a tent peg and hammer and went quietly to him while he was fast asleep, exhausted. She drove the peg to the temple into the ground and he died. Alam niyo minsan, ganun ang Panginoon eh. Minsan hindi niya kailangan ilagay sa kamay mo yung bagay. Minsan gumagamit siya ng tao para i-fulfill yung kalooban niya para sa iyo. Amen? Everybody needs an encouragement. Amen ba? Be a good encouragement. Ngayon, ito, hindi ko nilagay dyan. Dapat pong maunawaan nyo to, matutunan nyo. Alright, so, how to be a good partner. Ayan. Ito yung nawala doon sa aking ginagawa kanina. Sulat nyo lang, mga kapatid. Importante ito. Number 1, how to be a good partner. Yung sa buhay ni Deborah tsaka ni, tao doon, ni Barak. Number 1, communication. Dapat kausapin. You communicate via text. Open, honest, and respectful communication is crucial. Sabihin yung totoo. Pag-usapan. Alam nyo, kung lahat ng bagay na ito nilihim namin sa inyo, let's say yung problema natin sa lupa, kapatid, baka inatake na kami sa puso ni Mrs. But I thank you because you listen. If you want to be a good partner, you listen. Good communication is a must. And then number 2, ano yung 1? Communication. Number 2, trust. Pagtiwalaan natin. Si Barak, pinagtiwalaan niya si Deborah. At si Deborah, pinagtiwalaan si Barak. Build and maintain trust by being reliable, transparent, and supportive. Ano man mangyari sa atin, kasama mo ako. That's a good card. Number 3, empathy. Alam niyo yung empathy? Understand and validate your partner's feeling and perspective. Alam mo yun, lumagay ka sa kanyang kalagayan. Ang tawag doon, empathy. Iba yung nakikisimpatize ka lang. Yung sympathize ganito, alam mo, nakikiramay kami sa'yo. Pero yung empathy, alam mo, naranasan ko rin dyan, naranasan mo, kasi nung namatay yung magulang ko, ganyan din. That's empathy. So, empathy. E-M-P-A-T-H-Y. Empathy. Number 4, support. Naalala ko, no? Nung every time na may problema ako, ginagawa ko yung sasakyan, ginagawa ko yung solar ko. Si Rose nanood ng Netflix. Inaway ko siya. Ngayon hindi na, sinasamahan niya na ako lagi. Alright. Everybody needs your support. Amen? Alam nyo, kung kami-kami lang, sila-sila lang, hindi effective ang ministry. Amen? Dapat tayong lahat. Girlfriend, support to your boyfriend. Boyfriend, support to your, be a good support. Friend, be a good support. And then, compromise. Ito maganda. Ano ba yung compromise? Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kayo pag-aagrihan. Compromise. Hindi tanggapin mo na, mataras mahiyain Tanggapin mo yan. Learn to accept, di ba? Compromise. Find common grounds and compromise when disagreement arise. Kung may nag-aaway kayo. Nasaan tayo? Number? Nako. Pang-anim na. So, yun yung 1, communication. Number 2, trust. Number 3, empathy. Number 4, support. Number 5, compromise. Number 6, respect.
Ito maganda. Respeto. Huwag niyong pangungunahan. Alam niyo ba na until now, hindi ko binubuksan yung letter ni Rosemary. At hindi niya rin binubuksan yung letter ko kasi ayoko yon. Ang tawag doon namin ay respect. Value and respect each other's differences, boundaries, and individuality. Mataray na nga, aasarin mo pa. Problema yan. 7, ito maganda. If you want to be a good partner, you should have at least a good quality time. Samahan mo. Samahan mo. Alam mo, natutunan ko yan sa akin. Ano? Si Rose, pagka pumunta sa mall, nagagastusan ako dyan. Ngayon, nakuha ko yung technique. Dad, samahan mo nga ako sa mall. Naku, nervous ako niyan. Kasi tiyak, bubugang credit card ko niyan. So ngayon, pupunta kami sa mall, magtatry siya ng damit, lalo na, tatry niya, isa lang ang sasabihin mo, Dad, ano sa tingin mo? Pangit. Hindi bagay sa'yo. Ganun-ganun lang. Magugulat ka lang, uuwi kayo na wala siyang nabili. Pero masaya siya. Bakit? Kasama ka eh. Kaya lang sa style ni Rose, nahuli niya rin yung technique. Mas sinapangit, binibili niya pa rin. Ako ang nayari. Quality time. Ito maganda. Ito po ang minsan mahirap sa atin. Yung pang-8, forgiveness. Patawarin. Nagkakamali din eh. Tama? Alam mo yun, yan minsan ang problema sa pamilya. Minsan walang forgiveness. Paano mo ipo-forgive? Hindi naman humingi ng tawad. That's right. It's a different story. Basta ikaw, patawarin mo na siya. Pero kung siya hindi pa humingi ng tawad, siya ang bahala nun. Tama? Dalahin niya na yun. Forgiveness. Practice forgiveness and understanding when mistakes are made. Isa na, number na. 9, teamwork. Teamwork. Alam niyo yung principle ng synergy? According po sa siyensya, no? Pagka po sinabi mo sa technical na horsepower. Alright, pagka sinabi mong ang isang horsepower daw is 746 watts of energy of power. Isang horsepower, isang kabayo yun. Nahila-hila niya. Gano'n daw kabigat yung kaya niyang hilahin, yung tinatawag na 1 horsepower. So kung kaya niyang, pagka kinonvert mo yung, it's 330 pounds per square inch. Kaya niyang buhatin daw yung 330. Mag-isa. Kaya 1 horsepower. Ngayon, pagka 2 kabayo ang ginamit mo, ano kaya? 330 times 2? Hindi po. Nagta-times 3. Bakit? Yun ang tinatawag na synergy. Yung lakas mo, paglakas ko, pinagsama, mas lalo tayong lumalakas. More than what we can handle. Tama? Walang magaling. Napansin niyo sa word na team? Ano ba team? T-E-A-M. Wala pong I. Tama? Walang pabida. Number 10. Ito ang pinakamaganda. If you want to be a good partner, love and affection. Yan. Show love. Appreciation. Appreciate mo. Affection regularly. Sabi mo sa katabi mo, regularly. Regular. Hindi pa pwedeng pagka binigyan ka lang tsaka ka mag-respond. Ano yung 10? Communication, trust, empathy, support, compromise, respect, quality time, forgiveness, teamwork, love, and affection. Amen ba? Pinagpala ka ng Panginoon, tayo po'y tumayo.
Tayo po ay manalangin. Alright. Ito, ayan. In conclusion, ito po ang gusto sa atin ng Panginoon. Philippians 1 verse 5. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, a good partner is a must. And not only that, consistent dapat. Alam mo, ang LSBC, napansin ko ha, yung pagsuporta nyo sa akin noon ay iba kesa ngayon. Bakit? Kasi mas sinusuportahan nyo ako ngayon, kesa noon. Amen? Tayo po'y malalangin. Lord, salamat sa mensaheng ito na naging daan para nga po maging good partner kami. Sa iglesyang ito, O Diyos, tulungan niyo nga po kami na sana kami ay maging mabuting partner. Maraming gawain sa iglesyang ito, Panginoon. Merong pagkakaloob, pagbibigay, pagpaparticipate sa mga program. Sana po makasama kami lagi. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga pagkakataon ito, mga kapatid, meron ba sa ating kalagitnaan na may gustong desisyong gagawin? Gusto niya maging good partner sa iglesyang ito? Can you just come forward? Merong gusto magpabautismo? Can you just come forward? Wow. Habang tumutugtog ang piano, meron kang gustong desisyon na gagawin. You just come forward. And then you will just pray for your distribution. Meron ba? Meron mang gusto magpabautismo? Meron mang gustong... God wants a good partner. Jesus is a good partner. I will never leave you nor forsake you. Ito yung pagkakataon para tayo lumapit sa Panginoon. Meron kang gustong gawing desisyon. Lord, I want to be a good partner sa aking may asawa. I want to be a good friend. I want to be a good son and daughter. Gusto kong maging maayos na kapartner. Lord, sana bigyan mo naman ako ng kapartner sa buhay. Pwede po ba? Can we just come forward? And you'll just pray for your decision. Everybody needs an encouragement. Church, I encourage you to come forward. Ano, masarap magdesisyon sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya to. I need your partnership. Meron ka mabigat na problema, you just come forward. Lapit ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, come to me, those who are heavily laden, I will give you rest. Indeed, God will give you rest. Thank you, thank you. Thank you po. Wala na po ba iba? Thank you, thank you. Yan. So, ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga desisyon yung yan, but we will pray for you. Thank you. Thank you. Thank you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat at meron kaming desire na maging good partner sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming relationship. Lord, ang sabi nyo, lahat ng bagay ay intentional, ninanais. Lord, kung ano man yung kahilingan ng kapatid na ito, pagkaloob po ninyo. Kung ano man ang kanyang kahilingan, kung gusto niya maging good wife, good husband, good father, good mother, good lolo, good lola, good son, good daughter, good member ng iglesyang ito, pagkaloob po ninyo. Good sister, good brother, good nephew, good apo, good friend, pagkaloob po ninyo. Maraming pong salamat. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen at amen. Alright? Tayo po ay patuloy pong umupo at tayo po ay magtatapos na ng ating gawain. No? Pagkatapos yan, tayo po mag-announcement. Alright, tayo po ay manatili na katayo. Tayo po ay manalangin ng pagtatapos. Panginoon, salamat sapagkat ang mensahe mo ay nahahayag sa umagang ito. Sa aming pagtungo sa aming mga buhay, sa isang linggong lilipas, gabayin mo kami.
Sa aming mga tatay na magtatrabaho, ingatan niyo po ang bawat isa. Sa aming mga nanay, bigyan ng katalinuhan, kapayapaan at mahabang pasensya. Sa aming mga lolo't lola, laging kalakasan, kalusugan at ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Sa aming mga anak na magtatrabaho, ingatan mo. Maging successful sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pag-aaral, bigyan niyo ng katalinuhan. At sa aming mga anak ay lagi niyo pong iingatan sa anumang aksidente, disgrasya at sa masamang impluensya ng sanlibutan ito. Pagpalain niyo ang bawat isa sa aming mga bisita, tulungan niyo nga po sila. All these things we ask. In Jesus' name we pray. Taas po natin ang mga kamay. Ang pagkapala ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang gabay ng Malang Espiritu ay sumating lahat. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God